Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, dala ko na tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating pinag-usapan ng mga adhkar al-muqayyada bi as-sabahi wal masa. Ibig sabihin binabasa kahit anong oras. So natalakay natin noong nakaraan ang asaydul istighfar, babasahin ito kahit anong oras. At sa susunod naman nababasahin natin kahit anong oras. Sa hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha. Sabi niya, sa hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at kanin sinabi, dumating ang lalaki sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha faqala ma law qulta. Sabi niya na kagat siya ng scorpion kagabi. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit nito sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta, law qulta hina amsayta a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq lam yadurrak. Kung nabasa mo lang ito, ang dua na to, hindi ka makakagat ng anuman mga hayop diyan. Ano yun? A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Hindi ka hindi ka mapapahamak sa araw na yan. So, kahit anong araw yan, basta binasa mo itong a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq sa araw na yan, pangangalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan ka niya ng protection. Sa hadis naman ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha amsa qala amsaytu wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla wa khaira ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylati wa sharri ma ba'daha wa a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nari wa adhabin fil qabr. Wa idha asbaha dhalika asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Itong dua na to, binabasa ito sa gabi, sa araw. Yung dua nito, at magkakaroon ka ng protection mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa hanggang sa dulo niya. Pag sa hapon, amsaytu wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la sharika lang ang dulo. Pag binasa mo yan, pagkakaroon ka ng protection sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw. Kinabukasan naman, papalitan mo yung amsaytu ng asbahtu o asbahna wa asbahal mulku lillah hanggang sa dulo nung adhkar na yan. At ito naman yung sa hadis ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kaning sinabi, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yusbih wa hina yumsi. O yad'u haula'i ad-da'awat. Sabi niya, hindi nangyari ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay iniiwanan niya ang mga panalangin na to. Pag sa umaga hanggang sa hapon. Ano yun? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'adamatika an nughtala min tahti. So, itong dua na ito mga kapatid, hindi ito iniiwanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, nagiling tayo ng protection sa Allah subhanahu wa ta'ala, ilayo tayo sa anumang kapahamakan mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At ganoon pa rin, napangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, sa ating relihiyon, sa ating pamilya, sa ating kayamanan. At takpan kung ano man yung mayroon sa atin, kung may kapakahihiyan, tatakpan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung dua na sinasabi ko na hindi iniiwanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ulitin ko, ito sinasabi niya sa araw at gabi. Dinudua niya ito. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'adamatika an nughtala min tahti. So yan, pag naduaan natin yan, ay magkakaroon tayo ng protection sa anumang kapahamakan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan tayo ng complete protection at hindi tayo mapapaano man maliban sa pahintulot lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.